This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me. At ako naman po si DJ Rakat. Excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Me. Yes, binabati po muna namin ang lahat na nakikinig at nanonood po sa ating radio station 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, like at share, pakisubscribe, like at share na po. At kung meron din po kayong kwentong pagbabago na gusto niyo pong i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig, ay tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Yes, muli binabati po natin ang ating pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, DJ Me, hindi papahuli ang ating mga timbahay. Sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po sila manong tsuper na nagdadrive sa mga oras na ito. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, naglalaba, nagluluto, kumakain na ba, wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyo pong pinapakinggan dahil talaga namang for sure ay makaka-relate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang. DJ Me. Yes! Bago po ang lahat ay ipopromote ko po ang ating pinamimigay na libro. Meron po tayong librong Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Meron din po tayong Ang Dakilang Tunggalian. Meron din tayong Ang Huling Pag-asa. Meron ding Lagpas pa sa Kaya ng Imahinasyon. Meron din po tayong 10 Commandments at Explore Gabay sa Pag-aaral ng Biblia. So sa mga gusto po ng librong pinamimigay po namin, mag-comment po kayo na I want that book or tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Yes, bago tayo magsimula, DJ Me, batiin muna natin ang ating mga ka-TikTok na nagko-comment ngayon. Unahin ko na dito si Ma'am Abby Pacanot. Sabi niya, good evening everyone watching from Naawan, Misamis Oriental, Mindanao. Hello po sa mga taga Misamis Oriental. And also, Sir Christian Roda from Noveleta, Cavite. And kay Ma'am, or ano ba to, Hern Kim, ayan, is also watching with us. At si Ma'am Girly Manuel Samson. Hello po sa mga Samson Sister family. Girly. DJ Me, baka may gusto kayong batiin. Meron pa si Brother Rogelio Lucban. Good evening daw po sa atin. Ayan. Yun pala ang tatay ninyo, Tatay Rogelio. Ganun din po kay Brother Ruel Ayala at kay Ma'am Luz Viminda. Nanay Luz, good evening daw sa ating lahat. Siyempre kay Sister Joyce at meron pa. Sige, DJ Rock. Ayan, si Ma'am Annalisa Galima. Sabi niya, hello, good evening din po sa inyo. May Hello, gusto ka pang batiin, DJ Me. Siyempre, binabati ko po yung pamilya ko. Baka magtampo at tumawag sa akin mamaya. Binabati ko po ang Angeles Martinez family. Hello po sa inyong lahat. Siyempre, at sa angkan ni Bebang. At siyempre, sa mga kabataan ng Central Luzon Conference. Hello po sa inyo. At tumahabol, sabi ni Ma'am Mabel, praying for you, Tatay Joel. Blessings. At kay Ma'am Lovely Hukamis, tatay ko. Ay, tatay mo nga. Oh, ayan. At meron pa, binabati ko ang lahat ng kagrupo mo namin sa aming 28-day Bible study. Hello po sa inyong lahat. Hello yan. Sige, DJ Me, sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi? Ay, syempre. Tatay daw ni Sister Lovely. Ayan. At syempre, asawa ni Nanay Rose. Walang iba. Ito na, excited na ang lahat. Walang iba ang ating pong guest ngayong gabi ay tatawagin po natin Kuya Joel Hukamis. Ayan. Kuya Joel. Hello po. Hello po.
Sige, bati ka muna, Kuya Joel. Binabati ko po yung mga tagapakinig ng AWR 89.1 na magandang gabi po sa inyong lahat. At binabati ko rin po ang aking asawa, kasama ko po dito Ayan. sa loob. At ang aking anak di nakasama dahil siya po ay may lagnat. Pag-pray po natin. Yun, hindi Batiin siya niyo, Tatay nakasama. Joel. Pati yung aking mga kaibigan sa Masinop, binabati ko po Ay. kayong lahat. Yes, sa mga nais po magpa-shoutout, mag-comment na po kayo sa ating comment section at sabihin niyo po kung taga saan kayo para mabati din po namin kayo. At kung may mga greetings kayo, anniversary, birthdays, ayan, so i-share niyo lang po dyan sa ating comment section. So ngayon, DJ Me, kilalanin na natin si Tatay Joel, o si Kuya Joel. So Kuya Joel, pwede bang magbigay ka ng background about yourself para mas makilala ka ng ating mga ka-TikTok kung ano ka ba, single, married, kung anong pinagkakaabalahan mo ngayon, ilang kayo sa family, sige po. Ako pala si Joel Hucamis, 52 years old. May asawa po, nag-iisang asawa, nag-iisang anak. At sa kasalukuyan po ay unemployed. No, wala po akong trabaho sa ngayon. Yun. Pero dati po, may dati kayong trabaho kaya Joel? Yes po. Ano po natin yung pinagkakaabalahan? Isa po akong sales boy sa Divisoria. Ano po yung mga binibenta nyo doon? Mga babies items po. Mga ano po? Baby po? Babies items, mga gamit ng pangbata. Talaga. Like biberon, chupon, ganun po. Mga stroller, walker, ganun po. Pero nito lang po yun o noon pa? Nung ano lang po, nung June 5 lang. June 5 lang po nangyari. Kasi po, mamaya ba, madaanan po natin. Mamaya pala. Okay. I see. So ngayon, Kuya Joel, para mas lalo kang makilala ng ating mga ka-TikTok, sino po kayo bago nyo po makilala yung Panginoon sa buhay nyo? Bali, isa po akong talagang solid po akong Katoliko, no? At talagang namumuhay sa makasanlibutan na pamumuhay tulad ng paglalasing, no? Na inom, sugal, ganun. Talagang yung makasanlibutan ng buhay talagang ginagawa ko po. Pero mga ilang taon po kayo nun, Kuya Joel? Matagal po kasi hanggang po ako 46 years old. So mula po ilang taon? Mula po siguro mga nagbibinata na ako, pumapasok na po ako sa mga sanlibutang ginagawa, pag-iinom po. Ano Ganun, po yun, siguro. mga high school po kayo? Or elementary? Ganun po. High school na po. High school na. Hanggang nagkaedad po ako ng 46, yun ginagawa ko na po yung mga ganong makasanlibutan po. So, aside po ba sa pag-iinom, ano pa po yung mga bisyo na nasubukan nyo during those time po, Kuya Joel? Sigarilyo, yan, sugal, yan, mga ganon pong mga makasanlibutan mga gawain po. Yun So, yung for ano pong pakiramdam nyo nung ginagawa nyo po yun at that very young age po hanggang sa tumanda po kayo? parang wala lang, parang normal lang. Kasi nakikita mo naman sa iyong mga kapatid, may inom din, ganun. Tapos pag, kami rin, nagiinuman. Mga ganun, parang normal lang. Hindi ka talaga hindi tama yung ginagawa niyo. Walang pong ganun. walang ganun. So parang kasiyahan nyo lang. Parang ganun. Pagka, At ang hirap nun, go Kuya Joel. pagka nagsama-sama kami, yun ginagawa namin Kaming magkakapatid, talagang hindi Hindi yan. bonding. Yun. Talagang nagiinom hanggang magdamag yan. Talagang yun po yung kaugalian na namin. Yung parang ganun ang So, sistema. ibig sabihin nyo po, Kuya Joel, ay araw-araw kayong umiinom? Araw-araw kayo naninigarilyo? Araw-araw ba yan? Or Hindi. pag may okasyon lang po? Hindi naman. Yung parang ganun lang. Pag nagkikita lang kami, sabi mo, tol, kita-kita tayo, lalo na pag weekends, yun, ganun na. Dala na ng mga pulutan, ganun, inom na, sigarilyo, ganun na.
Na-mention nyo Kuya Joel noon na like tawag dito, at that very young age namulat na kayo sa ganong klase ng mga bisyo. Kumusta po yung pag-aaral nyo that time? Like nakapagtapos po ba? Okay po ba yung school nyo? Ano naman, nakapagtapos naman ako ng secondary lang po. Kasi wala naman pang gastos yung magulang ko noon ng college. Di na ako nakapag-aral. Yun, hanggang napunta na ako ng Maynila. Nagtrabaho na. Inalok naman ako ng pinsan ko na mag-aral. Parang nung kumita na, parang wala nang ganang mag-aral. Ganon. Pero Kuya Joel, ano yung hindi nyo makakalimutang experience nyo nung bata pa kayo o nung hindi nyo pa kilala si Kristo? Ang dami po, TJ May. Kasi talagang nung hindi ko makalimutan, nung una, yung nasangkot po kaming magkakapatid sa gulo. Talagang bugbugan talaga. Dahil nag-inuman yun eh. Tapos sugal hanggang nagkainitan. Yun, talagang nakasakit na talaga kami. Hanggang, ano yun eh, 31 ng December. Bali, yun, nakasakit ako ng tao. Kung hindi pa ako naawat, talagang baka matuluyan ko pa talaga kasi bumagsak na yung tao eh. Tapos kinabukasan yun, nabarangay. Bagong Barangay taon kayo? nabarangay ako kasi nga ang laki ng bukol dito sa ano eh. Hindi na makakita yung tao eh. Dahil nasobrahan ko sa panakit eh. Kaya yun. Pero Yun, di hindi po kayo nakulong? Hindi naman po kasi nagkaayos naman kami sa barangay. Yun yung mga... Pero na-mention mo Kuya Joel na kayo magkakapatid mismo yun. Pinagtulungan niyo po ba yung tao na yun? Oo, yun po. Kasi Ah. nakita ko eh, nagduguan na yung kapatid ko. So, tumulong na ako. Yun. Rambula. Ano tawag doon? Parang nagrambula. Talagang pinagtulungan namin hanggang bumagsak na yung tao. Yun, nagrabihan ko talaga. Kaya, yun, binarangay ako kinabukasan. Nakala ko nga makulong ako eh. Pero after po nung experience nyo na yun, ano po ay, meron bang something na naisip nyo na hindi na kayo magiinom o talagang tuloy pa din? Tuloy pa rin, kaugalian pa rin. Every time na kami po yung magsama-sama. So parang wala lang sa inyo Wala ang na. wrestling. Oo, parang normal lang na. Opo. Bukod ba doon, Kuya Joel, sa nangyaring insidente na yon dahil sa patuloy niyo po ng mga bisyo na ginagawa ninyo at talagang sabi niyo nga po, growing up, nadala niyo po yung mga vices na yon. So may mga ibang pagkakataon pa po ba na nasangkot kayo sa gulo, nakasakit kayo? Ano po yung naging epekto sa inyo ng mga bisyo po na yun sa buhay ninyo? Bali, yun lang naman din po. Yun lang din ng mga time na yun na nasangkot ako. Pero sa mga iba, kahit lasing na umuwi, okay naman. Medyo nakakarating din naman ng bahay. Minsan hindi na nakakarating ng bahay. Yun, matutulog na lang sa ibang bahay pag sobra na sa kalasingan. Ilang kayo magkakapatid, Kuya Joel? Ano kami, 4 kami na lalaki na narito sa Manila. Kaya pag magsama-sama kami, talagang to the max inuman talaga yan. Pero Kuya Joel, yung spiritual life nyo, ano po yung nagsisimba ba kayo? Or nananalangin? O parang wala na lang sa inyo? Dati rin naman, nagsisimba ako kasi dati naman akong Katoliko. Sisimba ako, pero pagkatapos nun, parang wala lang. Yung bang, So, ba't kayo nagsisimba? parang kaugalian na rin na. Nakag- Total, madaanan naman yung simbahan. Papasok ka ng simba, pero hindi rin naman sinasabuhay. Isinasa puso, yung ganon. Kasi pagka weekdays, ayan na naman, inom na naman, ganon. Ganon lang yung buhay. Kumbaga, naging party na lang siya ng routine. Pag Sunday, magsisimba. Oo. After ng misa, uwi na, balik ulit sa dating gawin. Parang ganun lang yung naging routine ng buhay niyo, Kuya Joel, no? Yun po talaga. I see. Ganon. Pero that time, Kuya Joel, wala pa po kayong family. Mayroon na rin, family. Nandyan na. Ilan Kasi taon po kayo nagka-family? bata pa ako nag-asawa eh. 22 lang ako nag-asawa. Nagsama kami ng aking asawa eh. So, yun, talagang manginginom na talaga. So, pati asawa nyo po, dinamay nyo na sa pag-iinom nyo o hindi naman? Hindi naman siya. Pero lagi naman niya akong inaalalahanan. Pero naririnig dito, pasok naman sa kabila. Wala lang. Yun pala.
hindi talaga So, na. bata kayo hanggang sa nag-asawa kayo, nadala nyo pa rin po yung ganong klase ng buhay, no? Nako, Kuya Joel, maraming salamat sa paunang pagbabahagi ng iyong kwento. And for sure, sa mga nakikinig sa atin, nakaka-relate din kayo. Kaya wag po ninyong ililipat ang stasyon na niyo pong pinapakinggan dahil maya-maya lang po ipagpapatuloy natin ng kwentuhan with Kuya Joel. Sa ngayon po, atin mo na pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa iyo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy nawawala. Kay Jesus manuwagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, ikaw ay Jesus manawagan, kay Jesus ikaw ay diringgin. Time check, it's 8:19 p.m. Atid sa atin ng Philippine Standard Time. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po inyong kakwentuhan, DJ Rack. At ako pa rin po si DJ Mary Me. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, like at share, pakisubscribe, like at share na po. At sa mga gusto pong mag-share din ng kanyang kwento ay pwede po kayong tumawag or mag-text sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
DJ Rack, bati tayo. Yes. Bati mo na po tayo na talaga nagpa-flood ang ating Yes. Facebook ngayon. Unahin ko na po dito si Sir Herman Marasigan. Magandang gabi po. TikTok na naman. Yes, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. At kay Ma'am Joyce Nepomuceno. Hello po kay Lovely Hukamis. Nanonood po siya ngayon. Ayan. Nanonood At siya. kay Ma'am Rosa. Magandang gabi po sa atin lahat. At Magandang nag-comment ang kanyang anak na si Lovely Hukamis. Sabi niya, ang pogi. Ayan, Siyempre. Oo, tatay ko yan, no? Oo. At kay Ma'am Teresita Galapon, hello po. DJ Me. Ayun, si Sister Jelly Barnedo. Ang sayo po, good evening po, DJ Rack and DJ Me. Ganun din po kay Ma'am Virginia Pestaño. Magandang gabi po mga kapatid, watching from Pampanga. Hello po Yes, hello po sa mga taga Pampanga. Ganun po kay Sister Girly, Tatay Joel, pakibati daw po ang kambal. Pakibati daw po, Tatay Joel. Ayan, si Elijah at Ezekiel. Yan. Ganun din po ang Sister Joyce, ang sabi ay may lagnat kalab, kape-kape. Ay, wag daw na, kape-kape daw. Ayan. At kay Ma'am Abby Pakanot, pabati po ako pinsan ko na nasa Israel, Jubert Bakang. Hello po, Brother Jubert. Ikaw naman, Yes. DJ Rack. At also, I'd like to greet Sir Romeo Gepiga. Good evening po, watching from Caloocan City. Wow, hello hello po sa po. mga taga Caloocan. At sabi ni Ma'am Arlinda Jordan, ayan, I want that books. Ayan, kahit wala Wow. pa tayong pinopromote, di ba? I want that book. ito Siguro na. talagang taga-subaybay ko si Ma'am Arlinda every Tuesday. And of course, I'd like to greet, ayan, ang aking mga co-missionaries, si Ibun, Rose Tangid, and also kasama ko din po dito ngayon na nag-a-assist sa akin. Ayan, si Jem Casas. Hello po. At kay Ma'am Leonida Aguilar, hi din po sa inyo. Baka may gusto ko pa dyan batiin. Meron pa, si Brother Elijah Refones, ang sabi magandang gabi po Ma'am Mary Me and Ma'am Rocky. Also sa guest po from Makati City. Hello po, taga Makati. Ma'am Ramilin San Juan, good evening everyone. Hi from Mabulak family. Hello po sa inyo dyan. Yes, of course. sino Sige, pa? batiin mo pa, DJ Me. Ayun, gusto ko lang batiin dito. Sabi ni Ma'am Virginia Pestaño, salamat po mga kapatid sa magandang songs. Yes, ang title po niyan is kay Jesus Manawagan. Makukuha din tayong dagdag kaalaman sa kanta. Amen po. And also, ayan, kasama din natin nanonood ang ating din pong co-missionaries. Ayan, si JL Omaliao, hello din sa inyo. And I think they are traveling right now. Kay Ma'am Riza at kay Sir Toby at kay Pastor Lex Mercado. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, ganun din po kay Brother Eman Quinto. Good evening, watching from Tondo, Manila. Hi po sa mga taga-Tondo dyan. Ganun din po kay Brother Tito Baganuk. Good evening, mga DJs. God bless everyone watching from South Dakota. Wow, international Wow, talaga tayo. Grabe, umaabot tayo. Hello po kahit sa buong saan. mundo. Ayan. Sige, DJ Me. Ay, also habol dito, baka makalimutan natin. Sam Fermin, good evening po watching from Binangonan, Rizal, at kay Ma'am Memi Lotila. Naku, ang dami po nagpapa-shoutout. Sige pa, babatiin po namin kayo. Mag-comment lamang po kayo dyan at masya-shoutout din po namin kayo maya-maya. Balik muna tayo sa ating kwentuhan, DJ Me. Yes, sige. Kuya Joel, andyan ka pa ba? Yes po. Ayan. Ayan. Sige, Kuya Joel, Asan ka punta na? tayo sa Kuya exciting Joel. part. Ayun. Ayan. Sige, Kuya Joel, ito na tayo ngayon. So, paano mo nakilala si Kristo? Ano yung naging turning point po ng life nyo? Bali po nung una, yung sa pandemic po. Kasi nung panahon ng pandemic, namatay po yung amo ko eh. Tapos bilang last na nakasalamuha niya, at nung time na yon nagkaroon na po ako ng lagnat, tapos sipon, ubo, mayroon na ako nun. Tapos yun, nagka-anxiety na ako, natatakot na ako. Akala ko yung dead-end na ng aking buhay. Kaya yun naman, napansin ng misis ko na parang tulala ako lagi. Kulang na lang kakausapin ko yung dingding, yung pader ng bahay namin. Yun, ano nangyari sa'yo? Sabi ng misis ko. Sabi ko, patay na yung amo ko eh. May lagnat na ako eh. Baka mamamatay na rin ako, sabi ko sa kanya. At yun, yung time na yun, sabi niya, halika, mag-worship tayo. Yun, kinuha niya yung Bible at dinala niya ako doon sa Matthew 5, yung mga mapapalad. Pinabasa niya sa akin habang kami nag-worship. Pinabasa sa akin, sabi niya, basahin mo yan, Matthew. At talagang tumatak po yun. Sa puso't isipan ko talaga yung Matthew 5 verse 4, yung sabi doon na mapalad yung nahapis sapagkat siya ay aaliwin. Talagang sabi ko, biglang pumasok sa isip, bakit pala ako malulungkot? Bakit pala ako matatakot? Mayroon palang Panginoong Hesukristo na
libang sa atin, magpapayapa sa atin. Kaya hanggang yun, nag-umpisa na akong nagbabasa noon ng Bible. Kasi dati hindi talaga, pagbayayahin ako ng mag-Bible study, sabi ko, hindi, pagod ako, busy ako, yung ganun. Tinutulugan ko yung mga ganyan eh. Pero nung time na yun, nag-umpisa na akong nagbabasa nung nagkaroon ng pandemic hanggang nagkaroon ng Voice of Youth yung Masinop sa pangungunan nila DJ May at ni Pastor Yong sa Masinop Church, at inimbitahan ako ng aking anak na si Lovely. Kasi isa siya sa speaker noon. Sabi niya, tatay, mayroon kaming pabalita o evangelism sa Masinop na mag-handle yung Voice of Youth. Sabi niya, makinig ka ha. Sabi ko, sige. Pero, makinig lang ako kapag ikaw na yung speaker. Tapos yung tinanong ko sa kanya na, kailan ka ba mag-speak? Sabi ko, ay tatay, second to the last na ako eh. Sabi ko, doon lang ako makikinig pag ikaw na. Pero nung lumipat, nung araw, nung malapit na yung pangangaral ng Voice of Youth o BOY ng Masinop, biglang nagbago yung schedule. Mula sa pang-last na yung anak ko, nagiging pangalawa na siya. So, talagang napakabuti talaga yung Panginoon. Talagang gumawa talaga ng paraan para maumpisahan ko yung pangangaral. At yun, yung pangalawang gabi, nag-speak na nga yung anak ko, yun, nakikinig ako. Talagang relate na relate po talaga ako dahil sa topic na kasalanan, talagang bilang isa pong makasalanan eh, nakaka-relate po ako dahil doon sa pangangaral nila na kahit tayo ay makasalanan, eh, hindi tayo itinataboy ng Panginoon. Kung di, yung kamay ng Panginoon eh, lagi pong inaabot yung ating buhay. Sabi niya, alika anak, lumapit ka sa akin at pabaguhin kita. At yun, nung ako'y nakikinig, nung natapos na yung speak yung anak ko, sabi ng anak ko, o di tatay, bale sa third na gabi, hindi ka na makikinig. Biglang may sumasagot, hindi anak, gabi-gabi na ako makikinig. Yun, tapos yung hanggang gabi-gabi na ako nakikinig, talagang yung mga sinasabi nila, nililista ko yun. Habang di nila ako nakikita, binubuksan ko yung Bible ng papa ko, binabasa ko, mayroon talaga. Sabi ko, nandito, bakit hindi ito itinuro sa amin bilang dun sa Katoliko nga? Tulad ng Sabado, nandoon yun eh. Sinusulat ko, talagang patahimik kong tinitingnan yung mga verse na ginagamit nila. Pero nandoon talaga, kaya doon ako nagkukuryos hanggang na tapos yung Voice of Youth, tapos dinadalaw din ako nila pastor, kinakantahan ng mga Christian song, talagang lalo na yung panalangin, yung talagang kinakanta nila pastor yung sa bahay namin, dinadalaw ako. Yun talagang, yun ang biglang nagpabago sa isip ko talaga na tanggapin talaga ang Panginoong Kristo sa buhay ko. Yun, yung pagkatapos ng Voice of Youth, yun sabay kami ng aking anak na nabaptize na rin siya. Wow. Oh, ang Praise galing naman the Lord. nun. Like, nag-speaker yung anak niyo po. I thought na she's already an Adventist po during that time. Opo, Adventist Actually, na siya. DJ Rock, kami ay nag-voice of ni Pastor Yong kahit hindi Adventist yung ano. Pero ang magulang ay Adventist like the mother. So pinapahintulutan namin na mag-speak. So, yung talagang may faith po ng Adventist sa inyo that time is yung asawa niyo po. Yung ano talaga siya eh, mula pagkabata, yung born Adventist na po yung asawa ko. I see. So, ibig sabihin po pala, ngayon naintindihan ko na during po na nagka-COVID kayo, kaya nagkataka ako, paano na-invite na mag-worship kayo? Yung pala ay
yung asawa niyo po pala ay talagang andun po sa faith ng pagiging Adventist po, at yung anak niyo po ay kumbaga na-introduce din po sa inyo yung faith, at sabay po kayo na nabinyagan, tama po? Opo, sabay po Wow, kami tumanggap. Grabe, nakaka-amaze, no, DJ Yumi, Oo, na tsaka talagang... nakakaiyak yung DJ Rock. Nakita Kaya namin nakita yun. nga kitang umiiyak. Eh, kasi nandun ako eh. Nandun ako. Oo nga, kasi ang ganda lang, ang gusto ko yung kwento niya, DJ Mina. Sabi niya, makikinig na lang siya pag yung anak niya na yung speaker. Tapos biglang nagkaroon ng pagbabago na yung anak niya naging second na. 'Di ba? Kumbaga naging mas malapit na para mapakinggan niya lahat nung ibang message. Kaya nakita ko talaga how the Lord works during that time sa buhay ng anak niya at sa buhay din po ni Kuya Joel. Ako mga ka-TikTok, nag-iingay yung ating comment section, DJ May, talagang maraming umiyak at nakaka-relate sa kwento ni Kuya Joel. DJ May, baka may gusto kang Sige, basahin ko dugtong muna. sa atin. Basahin ko muna para mawala yung luha ko. Ayan, mag-shoutout muna ako saglit. Ito, shoutout po kay Brother Ronel Nepo. Good evening, DJ Rock and DJ Me. Shoutout sa kapatid ko, Brother Jason. Hello po sa inyo. Brother Richard from watching. Ayan. At Brother or Sis Aljon. Hi po, pahabol po, magandang gabi po. At kay Ma'am Nancy, good evening from Naga City. Ayan. Yes. So talaga nakakatuwa, DJ Min, no, kung nakita natin yung gano'n yung talagang hanggang ngayon nararamdaman ni Oo. Kuya Joel, yung epekto sa kanya nung gospel, nung katotohanan na na-share sa kanya. At nakakatuwa kasi mismong anak niya yung nag-share nung message na yun. At ito si Pastor Yong nandito. Amen, amen, sabi niya. Yes. Kasama siya sa Totoo, kwento. talaga So ngayon, like Kuya Joel, after po nung experience nyo na yun, na-encounter nyo sa Panginoon, tinanggap nyo po yung Panginoon through baptism. So ano po yung ginawang pagbabago ng Panginoon sa buhay nyo after that encounter po? Ang laki po ng pagbabago ng ginawa ng Panginoon sa aking buhay, si DJ Rock, no? Talagang mula sa sanlibutan, talagang binago niyo po ang buhay. Talagang dahil sa pagtanggap ko sa Panginoon, nalimutan ko po lahat yung mga dati kong ginagawa. Talagang instant po talaga nung pagkatanggap ko. Parang nawala na po ako ng lasa doon sa mga iniinom, yung mga nakakalasing. Yung paninigarilyo, yung pagsusugal, nawawala na po talaga yon, kasi parang talagang tinutulungan na talaga ako ng Holy Spirit at ng ating Panginoong Jesucristo, kasi siya lang talaga ang tanging makapagbago sa ating buhay sa pamamagitan ng pagtanggap lang sa Kanya. Mababago. Kasi dati gusto kong magbago pero hindi nga magawa yun nga. Hindi nyo alam kung paano. O paano. Pero nung tinanggap ko na po talaga ang Panginoong Jesucristo sa ang buhay, mula po nung nabaptize ako, talagang agad yun, nawala na lahat yung mga bisyo na yun. Grabe DJ Rock, no? Ibig sabihin, pwede talaga na on the spot. Yung kahit kinalakihan mo, 'di ba? Ilang years 'yun mula teenager hanggang 46, tapos bigla-bigla lang na matatanggal, 'di ba? Wow, praise the Lord. Talagang At walang yung ganda na imposible. sinabi nga niya, DJ Mina, may desire siya pero hindi niya alam kung paano. Pero nung na-encounter niya yung Panginoon, sabi nga niya, instant talaga na nawala yung taste, kumbaga yung panlasa niya sa mga ganong klaseng bagay. And talagang, alam mo yung kapag nakita ng Panginoon yung desire mo to change your life, talagang ibibigay at sasagutin talaga agad-agad ng Panginoon. Yan yung mga panalangin na talagang sinasagot agad ng Panginoon, na walang patumpik-tumpik. Ngayon, Kuya Joel, like, after those experiences, encounter, yung ganong bagong buhay sa Panginoon, ano naman po yung naging commitment nyo ngayon sa Kanya? DJ Ra, DJ Mami, nung tinanggap ko po yung Panginoong Jesucristo, sabi ko po, Lord, gamitin mo yung buhay ko sa paglilingkod, sabi ko sa Kanya. Kasi parang gusto kong, parang may guilt sa puso ko dahil mula pagkabata, talagang napakalayo ko sa Kanya. Hindi ako na-involve sa gawain niya. Kaya nung tinanggap ko siya, sabi ko, Lord, gamitin mo ako. Gamitin mo ako sa iyong mga gawain, ganun, na kahit na maglilinis lang, pero isang malaking paglilingkod pala yung maglilinis ka lang ng church. Isang paglilingkod yun kasi ikaw lang at yung Panginoon ang nakakaalam sa ginagawa mo. Isa yun, sabi ko, hanggang kaya kong maglingkod,
paglingkuran kayo, maglingkod ka habang buhay po ako sa mundong ito. Sabi ko, gamitin mo ako, Lord. Yun pong pangako ko talaga sa Panginoon. Alam mo, grabe DJ Ra, kung di mo maitatanong, na-inspire ako sa buhay nila, ng pamilya nila. Si Nanay Rose, nung nakilala ko, talagang ina-assist kami, pinagluluto kami. Tapos nung si Tatay Joel, na nakita ko, naglilinis siya ng church, talagang napakasipag. Sabi ko, grabe naman yung dedication niya. Di ba? Ngayon, kahit ngayon, alam niyo po, kahit wala siyang trabaho, pero full-time siya sa gawain ng Panginoon. O, di ba? Amen! Purihin Totoo, ng Panginoon. napakaganda. Kaya talaga napapa-amen din yung ating mga katingin Yes. dito. Ayan, sabihin ko na si Ma'am Helen Aguilar. Ayan, thank you din po. At si Pastor Yong nga. At si Ma'am Des Ligue. Praise the Lord, tatay. Ayan, sabi din niya. At kay Ma'am Leonida Aguilar, kay Ma'am Virginia Pestaño. Amen po, amen. Salamat po sa Diyos. Sabi nga ni Pastor Yong, saksi po ako sa inyong pagbabago. Amen po. Naku, ang dami napapayak kahit sa ating comment section, no, DJ Mi. Yes. At yan, sabi ni Sister Ma'am- Joyce. Yan, Sister Joyce Nepomuceno. Amen po, tatay. At kay Ma'am Helen, praise the Lord po. Kay Ma'am Rosa at kay Ma'am Jelly Bernedo, amen po, tatay. Baka may gusto ka pa dyan sabihin, DJ Mi, bago tayo Ito si makalimutan. Pastor Jong, naiiyak siya. Naiyak po kay Tatay Joel. Salamat sa Diyos. Napakalakas po. Nagpapalakas po sa aking paglilingkod. Wow. Amen. Opo, totoo, Amen. nakaka-inspire. Amen din po. Sabi ni Elijah at sabi nga ni Pastor, yung ibang-iba na pong aura nyo, nakikita ko po ang kabanalan ng Panginoon sa inyong buhay. Amen. Yes. Nako, nagpa-flood talaga. Nanay DJ Mi. Teresita, amen po. At kay Ma'am Mary Grace. Blessed evening everyone. Happy watching. Kay Ma'am Virginia. Wow, napakabuti nyo po, Brother Joel. Tita Lenny, amen. Talaga pinagpalit mo ang trabaho sa gawain ng Panginoon. Saludo kami. Wow, talaga Yan, naman. sabi din ni Ma'am Nancy, amen, tunay na nakapagsinuko natin ang ating buhay, tunay na tunay na mababago tayo ng Panginoon. Totoo po yan. At kay Ma'am Nika Hill de la Cruz, gandang gabi po, pabati from San Jose del Monte, Bulacan. Hello po. At papa-amen din po siya. Yes, at kay Sir Julito Pedro, amen po, Panginoon. At kay Brother Ronel, nakaka-inspire ka talaga, Brother Joel. Purihin ang Panginoong Diyos. Wow, salamat Nako, po sa talagang inyo. Ang daming nakaka-inspire. At talaga marami ang na-inspire at naiiyak. Nako, mag-comment na po kayo dyan. Ano pong mga pabaon nyo? Anong gusto nyo? Anong naging baon nyo sa kwento po ni Ayun, Tatay magbasa tayo ng mga Joel? baon. Oo nga, babasahin po namin yan maya-maya. Naku, Kuya Joey, gusto din namin itanong, no? Like, ngayon na hindi na lang po yung asawa niyo yung nasa Adventist faith, ikaw at ang anak niyo na po, buong family niyo na po, ano po yung pakiramdam po na iisa na lang po kayo ngayon ng pananampalataya at sama-samang naglilingkod sa Panginoon? DJ Ren, napakasarap pala. Dahil nung hindi ko pa po tinanggap ang Panginoon, hiwalay po kami magsimba, DJ Mami. Nagsisimba ako doon sa kabilang sa Katoliko. Po sila naman dito sa Adventist. Pero nung kami po ay isa na lang po ang aming pananampalataya, napakasarap palang maglingkod sa Panginoon, nasama-sama kayo buong pamilya, parehas kayo ginagamit no, sa gawain ng Panginoon. Yung anak ko nagli-lead ng nagmi-message, ganun din po yung asawa. At ganun, nakaka-inspire talagang gumawa din sa gawain ng Panginoon talaga. Kaya napakasarap pag yung buong pamilya ay isa lang yung pananampalataya, isa lang ang paniniwala, isa lang yung religion nyo. Napakasarap po. Napakasarap ng buhay. Nako, alam ko DJ Rock, maraming makaka-relate niyan. Kasi alam ko na marami ding gusto na buong pamilya sila na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya patuloy po tayong mananalangin. Yan, hindi pa huli ang lahat. Di ba? Yes, DJ? kaya maraming salamat for that inspiring story, Tatay Joel. Hindi pa tayo tapos, pero atin mo na pong puputulin panandalin at atin mo na pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting, May Pinamagatang sa Wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha.
sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin, gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos nangako, siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. May awa din ang langit. Lahat sa wakas, may pag-asa, babaguhin niya lahat sa wakas. Babaguhin niya lahat sa wakas. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok at Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyong kakwentuhan, DJ Rag. At ako pa rin po si DJ Mary Me. At kung sino po ang gustong mag-share ng kwentong pagbabago ay tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. DJ Rack, talagang marami kasing comment eh. Ang dami na mga pabaon dito ng ating mga ka-TikTok. Unahin ko na kay Sir Eman Quinto. Sabi niya, to God be the glory, Tatay, dahil po sa inyong pagtanggap, nakikita po namin ang kabanalan ng Panginoon sa inyong buhay. Amen po. At kay Ma'am Helen Aguilar, hello Brother Joel, very good kasi mabuti na ang iyong panlasa sa iyong, mabuti na ang iyong panlasa at sa mga Pag-iinom. sa mga bagay o mga pag-inom, Karumalduman. mga bishot, binadgo ka na ng Diyos. Ayan. Praise the Lord. Amen din po. At kay Ma'am Nora Fuentes, sabi niya, blessed ang Martas. blessed ang Martas, sigasig mo sa paglilingkod, brother. Oh, hello po sa inyo, mga Yan, Martas. Yes, at kay Ma'am Rosa, naiiyak po ako sa iyo, Kuya Joel, nawahi po din ng ating Diyos ang kapatid ko pong lalaki. Mhm. Amen. At Wala kay- pong imposible. Yes, at kay Brother Aljon, amen brother, napakabuti ng Panginoon. At kay Brother Montemer, Brother Joel Hucamis, God bless always, saksi kami sa kabutihan mo. Yes. Yes. At, At kay Ma'am Arlinda Jordan, sabi niya, praise God, amen. And also watching with us from Tondo, Parola Tondo, Ma'am Julie Hucamis. Ano niyo po ito si Kapatid Ma'am niyo. Julie Hucamis? Asawa po ng kapatid ko. asawa ng kapatid. Ah, yes po. Mhm. Hello po. At kay Ma'am or Sir Bato, Rosel Ramos, pangarap kong mag-testimony ang papa ko dito. Kakabinyag lang po niya nung isang araw. Oh, sige. At sobrang himala. Aba, kontakin niyo na po Kontakin kami na. at mas-schedule din po natin yan. Opo. Yes. At syempre kay Nanay Rosemary Hucamis, ang kanyang asawa po. Binabati ko pong aking bilas, Huli Hucamis, still watching. Praise the Lord. At kay Brother Drew Lorin. Blessed evening po, DJ Rack, Ma'am Mary, at Tatay Joel at mga kapatid. Relate po ako, tatay, sa testimony nyo.
converted din po ako. Dati po ganyan na rin kami ng family ko. Nagsasabi ako sa asawa at anak ko, simba kayo. Kasi araw ng Sabat. Pero ako nasa work, guilty po nung mga panahon na yon. Ngayon po, every Sabat, magkakasama na po kami nagsasamba. Napakabuti po ng ating Panginoon. Wow, brother. Yes. Kay Ma'am Rosel po, nag-ais po niyang imbitahan yung kanyang tatay para mag-guest. Mag-message po kayo sa ating pong Facebook page para kayo naman po ang aming pong mag-guest dito ng live. At sabi ni Ma'am Girly Samson, isa pong buhay na patotoo ang buhay ni Tatay Joel na mabuti po talaga ang Panginoon. At kay Ma'am Rosemary Hucamis, praise the Lord at nanonood ang kapatid ni Brother Joel. Wow. Joel, Praise the Lord for watching. Al Hucamis. Amen. Praise God Amen. po. At Napakaganda isa pa, talaga, kay DJ Brother May. Richard. Yes, ngayong hapon. Ayan. Amen and praise God for the wonderful testimony. Ayan. Thank you so Amen. much. Grabe talaga, ang daming mga naging baon ng ating mga ka-TikTok DJ Mino. Yes. Pero tatay, gusto lang din namin malaman, sino na po si Kuya Joel o si Tatay Joel after po ng encounter niya sa Panginoon? Sa ngayon po, ang dating Joel na palainom, ngayon, naglilingkod na po sa Panginoon. Amen. Mawalan man ako ng trabaho, hindi ako mapipigilan sa paglilingkod. Lalo na pag nangangaral po kami ng aking asawa sa kanyang mga pamangkin na hindi pa po tumanggap sa Panginoon. Yun po yung amin po ngayong ginagawa. Kasi wala naman po akong trabaho. Kaya nagba-Bible study na lang po kami. Amen. So, talaga ang laki pong pagbabago talaga nung nakilala ko si Kristo sa aking buhay talaga. Pero alam niyo, Kuya Joel, yung trabaho niyo, dakilang trabaho. Sa ngayon. O, di ba? Oo, kasi ginagawa niyo yung gawain ng Panginoon nung nandito siya sa lupa. At nakita talaga natin, DJ Mina, wala man siya yung trabaho corporately. Yes. Pero siya yung nakita natin na masaya at kontento dahil ang kanyang trabaho ay sa Panginoon at para sa Yes. Panginoon, di ba? Yes. Kasi doon ko nakikita, DJ Mina, kung ano yung naranasan niya, gusto din niyang ibahagi at maranasan ng ibang tao. And kaya nakikita ko na wala man siyang trabaho corporately, pero yung trabaho niya sa vineyard ng Panginoon ay talaga nagbibigay ng tunay na kasiyahan sa kanya. DJ Mi. Pero, Kuya Joel, kung wala po kayong trabaho, syempre magtatanong po yung mga taga-pakinig natin, paano na ang budget ninyo nan? Kasi wala kayong trabaho. Paano kayo kumakain araw-araw? Bali, hindi ko po pinoproblema yun, Mami. Dahil ang Panginoon po na pinaglingkuran ko ngayon ay napakabuti po. Dahil, sabi nga niya, God will provide, di ba? Pinoprovide ng Panginoon yung aming mga pangangailangan sa araw-araw. Amen. Talagang, ang gagawin lang natin ay pagtiwala lang sa Kanya. No? Talagang, gagamit siya ng tao na magbibigay sa atin ng ng financial support. Tapos, basta ang dami, kahit wala akong trabaho, hindi kami ginugutom ng Panginoon talaga. Wow, praise God. Napakabuti to talaga ang Panginoon na pinaglingkuran natin. Yes, totoo yan, DJ Ra. Kasi ako wala din akong trabaho eh. Pero God will provide, di ba? Yun, Oo, talagang praise the Lord. totoo po talaga. Gasgas na gas, totoo po talaga. Totoo po yung seek ye Totoo. first the kingdom of God Ayun. and His righteousness, and all these things shall be added unto Unto you. Yan. Talagang hindi magpapabaya ang Panginoon, Yes DJ po. Mi. Yes po. Yes, praise the Lord. Kuya Joel, gusto din namin malaman, may mga future plans pa po ba kayo aside sa commitment niyo po sa Panginoon? Yun po, yung pinaplano ko po talaga maglingkod sa Panginoon kahit maraming mga setbacks, yung mga kabiguan, ganun, mga problema. Hindi na po ako tumitingin nun. Basta ang tinitingnan ko yung Panginoon na magbibigay sa akin ang solusyon sa mga problema. Hindi ako nagpapa-apekto doon sa mga problema na yun, mga amin sa buhay. Basta ako maglilingkod ako sa Panginoon ko. Yun po yung aking pinaplano, yung magbibigay ng mga Bible study sa mga hindi pa tumanggap sa Kanya. Yun na po yung ginagawa ko ngayon.
Amen. Amen. Kaya sabi ni Ma'am Helen, DJ Me, ito I na. hope Brother Joel maging matibay, tiis lang at kapit sa Panginoon. At sabi din ni Ma'am Rowena Paligsa, praise the Lord Kuya Joe. God bless you always. Salamat sa pag-Bible study sa mga anak ko every Sunday. Wow! Hello po sa inyo. At shout out din kay Sir John Adrian Siyempre, Ladatis shoutout daw kay again. Papa Jan. Yeah. Nandyan siya. Ay, ayan. Andyan siya, si Sir John. At kay Ma'am Mary Grace Olpindo, amen. I feel you po, brother. God is good. At sabi din ni Pastor Young, sige DJ May, basahin Ayan, mo. sa mga kapatiran natin na hindi alam paano mag-preach, ang buhay nyo po na binago ng Diyos ay isang buhay na makapangyarihang pangaral sa lahat. Magtestimonya po kayo ng kabutihan ng Diyos. Oh, tama. Amen. Napapa-amen si Ma'am Ramilin San Amen. Juan Mabula. Nako, DJ Me, ito na yung ayaw natin yung Oo nga pagtatapos. Pero kailangan talaga nating magtapos, no, Kuya Joel. So, bago tayo magtapos, Kuya Joel, ano yung maiksing pabaon mo sa ating mga listeners ngayong gabi? Yung napakasimple lang po, napaka matalas ginagamit ng mga Kristiyano, yung John chapter 14 verse 6, yung ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kasi kapag tinanggap kasi natin ang Panginoon sa ating buhay, talagang hindi po talaga imposible na hindi talaga mabago yung buhay. Kasi kung tayo lang, kung sa ating sarili lang, hindi po talaga kayang baguhin. Pero with the help of the Lord, no, Jesus Christ, talagang babaguhin ka talaga. Yun lang po talagang pabaon ko na mga nais magbago sa buhay, tanggapin lang natin ang ating Panginoong Kristo, no? Ipakita natin yung kapag natanggap na siya natin sa ating buhay, ipakita natin yung kanyang karakter at siya na po yung magbabago sa ating buhay, no? Yun lang po yung pabaon ko. Mhm. Amen. Ikaw, Amen. DJ Me, ano naging Alam mo, baon sa DJ kwento Rock, mo? yung sasabihin ko, sinabi na ni Kuya Joel. Oh. Oo, pero dagdagan ko na lang din. Purihin ng Panginoon sa buhay ni Kuya Joel. Actually, Tatay Joel ang tawag ko kasi talagang pamilya ang tingin ko po sa kanila. Alam niyo po, nung nalaman ko na siya ay mababautismuhan, ay talagang natutuwa ako. Kasi silang dalawang ng anak niya. Sabi ko, ay grabe. At sabi ni Nanay Rose, 20 years niyang pinapanalangin. Wow, grabe. Oo, 20 years na pinapanalangin ng kanyang asawa. Pero yun nga, hindi pa huli ang lahat. Sa mga nakikinig po, sa mga nanonood, kung meron tayong pamilya na gusto nating ilapit sa Panginoon, patuloy lang po kayong manalangin, patuloy kayong magtiwala sa Panginoon. Kasi naniniwala ako, kapag tapat ka, ililigtas ng Panginoon ang sambahayan mo. Yan. Ikaw naman, DJ Rock. Ako naging baon ko talaga dito sa kwento ni Kuya Joel, no, na minsan sa mga pagsubok natin sa buhay, talagang God will send someone to uplift us, to inspire us, to encourage us. Pero napakalaking bagay talaga na yung may Kristo sa buhay yung tao na yun dahil yun din somehow yung magiging daan o instrumento ng Panginoon para makilala din natin yung Panginoon sa buhay natin. Kagaya ng nangyari sa buhay ni Tatay Joel o ni Kuya Joel na kahit na yung asawa lang niya yung Adventist o yung may pananampalataya, eh talagang hindi siya nag-hesitant na i-share yung Panginoon sa kanya at ganoon din sa kanyang anak. And nakakatuwa kasi talagang once na mag-desire tayo ng pagbabago sa buhay natin, once na makita ng Panginoon na may willingness tayo na mabago yung buhay natin, mapalapit tayo sa Panginoon, iwanan natin yung mga kasalanan natin o yung mga bagay na nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon, talagang God will, talagang He will answer right away. 'Di ba? Kagaya nga ng kwento kay Pedro nung muntik na siyang malunod, talagang nung sinabi niyang, Lord, help me, talagang immediately the Lord help him. So same thing din po sa atin mga katitok na nakikinig ngayon. I know may mga pinagdadaanan kayo, maybe sa mga nakikinig sa atin ngayon, na gusto rin po ninyo mabago ang inyong buhay, gusto nyo rin pong maranasan ng Panginoon sa inyong buhay, lalo na po sa panahon natin ngayon. Talagang we are living in the last days, nasa kahuli-hulihang panahon na po talaga tayo. And this is a borrowed time na po mga kapatid. Hindi na po natin alam kung buhay pa ba tayo sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon. Nawa, yung buhay na meron po tayo ay atin na pong ipasakop at ibigay at ipagamit po sa Panginoon. Kaya
Nagpapa-amen at nagti-thank you po yung ating pong mga ka-TikTok dito. Ayan, sabi ni Sir Ronel, napamusay no, amen. Brother Joel, Ma'am Leonida Aguilar, yes po, God loves us. Ma'am Rosa, amen. At kay Ma'am Mary Grace at Elijah, God will provide us po, tatay. Naiiyak na po ako bigla. Amen po. Praise God. Talagang marami pong na-touch na Yes. mga buhay sa dahil po sa kwento niyo, Tatay Joel. Kaya naman po, DJ Me, maraming salamat sa pagsama sa akin tonight. And of Thank course, you. Tatay Joel, Kuya Joel, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kwento at sa mga ka-TikTok din po natin na nag-share ng kanila pong mga reflection, ng kanila pong mga shoutout, ng kanila pong mga pabaon. Maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight at patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, ako po si DJ Mary Me na nagpapaalalang, Mary Me mang pagsubok sa buhay, tandaan mo, andiyan ang Diyos lagi para sa'yo. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang kirawin man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.